In the ancient days of Persia, in the palace of the king, lived a Jewish maid named Esther, who would rise to be the queen. With a meek and quiet spirit, she found favor in God's sight, and the God she loved exalted her by His grace and might. For such a time as this, our God has made us strong. And now we lift this banner high. We must battle sin and wrong. We will stand for truth and right. We will boldly face each task. Our God has blessed and raised us up for such a time as this. Wicked Haman hated Mordecai, so he sought to kill the Jews, and it looked like he would prosper till Queen Esther heard the news. Then she cried to God for mercy, and she went before the king. Esther pleaded for her people's lives, risking everything. Still today the Lord is searching for some heroes of the faith who will stand with strength and courage in a war that must be waged. Every blessing we've been given has a price we're called to pay. God is ours, a living sacrifice. Pledge your life today. For such a time as this, our God has made us strong. And now we lift His banner high. We must battle sin and wrong. We will stand for truth and right. We will boldly face each task. Our God has blessed and raised us up for such a time as this. Our God has blessed and raised us up for such a time as this. For such a time as this. Amen. Praise the Lord. For such a time as this. Hirap talagang turuan yan eh. Okay. Well, tayo nagpapasalamat sa Panginoon at it's again Thursday. Today is April 11 at atin pong tatapusin ang buhay ni Lot. Sana ngayon ay matapos na pero
there are still many things that we have to talk about. Lahat tayo magsitayo, Genesis chapter 19. Genesis chapter 19. In verse number 30. 30. Genesis. Okay. Genesis 19, verse number 30. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. If you're there, please say aloud, amen. Okay, kukunti pa ang nandun sa Genesis 19, verse number 30. Okay, nahanap na. Pakitulungan po yung iba. Okay, verse number 30. I'd like us to read all together that verse. Ready? Go. And Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain, and his 2 daughters with him, for he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in a cave, he and his 2 daughters. Muli tayo manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong mga salita. Ito pong bahagi sa buhay na ito ni Lot ay maging ehemplo sa amin. Maunawaan namin kung bakit nangyari ito sa kanya. Maramdaman po namin, Panginoong Diyos, ang panahon noong kanyang kapanahunan. Help us that we may be able to indeed understand properly this that has happened in his life. Upang kami po, Panginoong Diyos, ay hindi matulad sa nangyari sa kanyang buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makaunawa. Ito po ay inyong ipinasulat in this particular book of your Bible. Upang ito po ay maging lesson po sa amin sa aming panahon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Kung ngayon lang ho kayo nakadalo sa ating Thursday prayer meeting or kayo ay paligtang-ligtang sa prayer meeting, ito po ay binabaybay po natin ang buhay ni Lot. Yan pong L-O-T, Lot. Siya po ay pamangkin ni Abraham. At siya ay may magandang buhay. Kung makikita natin bago ang talata na ating binasa, ito po ay nasa chapter 19 na. Ang buhay po niya ay itinala doon sa chapter number 11. At ipinasulat ito ng Panginoon. Makita natin na siya ay nakasama ni Abraham. At noong tawagin ng Panginoon si Abraham ay napabilang siya doon. Kaya tingnan po ninyo sa Genesis chapter 12, naroon nakalagay na tala, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. So ito po nagsasalita ay ang Diyos. Ang kausap po niya ay si Abram. Siguro magtataka sa nagbabasa na bakit Abram yan. Yan po ay nung hindi pa tunay na nakakilala si Abraham. Abram pa lang ang kanyang pangalan. At ang kanyang asawa na si Sarah. Pero Sarai ang kanyang pangalan nung una. Verse number 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Verse 3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So ito po itinala ang panahon na ni si Abraham ay tinawag ng Diyos. Nung unang panahon, ang Panginoon ay nakikipag-usap directly sa tao. Hindi na ho siya nakikipag-usap sa atin directly sa ating panahon, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Hello? So hindi ko na maririnig ang Diyos sasabihin niya sa iyo na, Virgel, tinatawag kita. Hindi mo na maririnig na ganyan. Okay? Kundi maririnig mo ngayon yan habang ipinapangaral ang kanyang salita. Habang ikay nakikinig sa preaching o kaya sa Sunday school o kaya ikay nagbabasa ng salita ng Diyos, na kahit ikaw ay mag-isa,
God is going to work in your heart. At kung ikaw ay kanyang tinatawag, He will make it known to you. Natatandaan ko noong bago ako tawagin ng Diyos full-time sa gawain. Nagbabasa na ako ng Bible. I started reading the Bible in early 1980s. And hindi pa rin ako nakakaunawa. Noong 1985, saka lang naligtas. Naging Baptist ako 1983 dahil ayaw ko nang maging Katoliko. Pero ako'y naligtas noong 1985 nung maging maliwanag sa akin ang salita ng Diyos. Kaya nga, hindi ang pagiging Baptist. Kaya ka naging umattend doon sa church, kaya maliligtas. Ang totoong kaligtasan, ikaw ay dapat na magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Amen? At paano nagkakaroon ng personal na relasyon? Yan ay may kipag-usap sa Panginoon sa iyo, mauunawaan mo ang kanyang salita. Kapag hindi mo nauunawaan ang kanyang salita, hindi siya nakikipag-usap sa iyo, hindi ka makakaintindi. Pero kapag ang Panginoon ay nangusap sa iyo, bubuksan niya ang iyong understanding, ang iyong kaunawaan. Kaya nga, yung kanyang salita ay maging napakaliwanag sa iyo. Yung iba marahil ay hindi nila maintindihan, pero ikaw ay naiintindihan mo. Kaya nga kahit sa larangan ng kaligtasan, makikita nyo kahit na hindi dahil attorney ay makakaunawa na. Maraming mga attorney o kaya mga doktor o kaya mga nakapag-aral na kapag binahaginan mo, tinanong mo sila, saan sila pupunta pag sila'y namatay? Mga doktor na yan, mga PhD na yan, ang dami ng mga alam. Pero hindi nila alam kung saan sila pupunta pag sila'y namatay. Hindi nila naiintindihan. Kahit nagbabasa sila ng Bible, kahit sila'y religyoso, hindi kasi nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Pero makikita mo nung ikaw, basahin sa iyo ang salita ng Diyos, naunawaan mo ang kanyang salita, tinanggap mo siya sa iyong puso, tinanggap mo siya bilang isang tagapagligtas, at nung makita mo, mabasa mo John 1:12, naging maliwanag sa iyo, nang sino man tumanggap kay Kristo ay naging anak ng Diyos. Amen? Pero yung iba, hindi nila maintindihan yan kahit ilang beses mong basahin sa kanila. Bakit ho? Sapagkat hindi pa nagpapakilala ang Panginoon sa kanila. Hindi pa nangungusap ang Panginoon sa kanila. Kaya nga, mangungusap lang ang Diyos sa atin, hindi na ng salitang boses, ng audible voice, na kagaya ng naririnig nyo sa akin, kundi nangungusap siya sa pamamagitan ng pagbubukas niya sa atin pong mga kaunawaan sa salita ng Diyos. Amen? Okay, kaya sa larangan ng kaligtasan, ganun din. Dito sa panahon na ito, ang Panginoon nakipag-usap kay Abraham at ang sabi niya, ikay umalis doon sa iyong lugar. Lisanin mo ang iyong pamilya, lisanin mo ang lugar na yan. Lisanin mo yung lugar na yan. At pupunta ka ngayon doon sa lugar ng pangako na aking ipapakita sa iyo. Wala pa hong mapa noon. Pero ang sabi niyan, pakikinggan mo lang ako at sasabihin ko sa iyo kung nasaan. Basta ngayon ay lisanin mo yan. At ang sabi at pangako ng Panginoon sa kanya, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great. Yun lang. May pangako lang Panginoon sa kanya na siya ay pagpapalain. Kaya nga, verse number 4, so Abraham departed as the Lord had spoken unto him. And mababasa niyo dyan, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. So nariyan, noong tawagin ng Diyos si Abraham, ay napasama ngayon saan? Sa paglikas si Lot, ang kanyang pamangkin. Ang tinawag doon ay si Abraham, ang pinangakuan ng blessing ay si Abraham. Dahil siya'y pinangakuan ng blessing at sumama itong si Lot na pabilang din siya sa taong pinagpala. Kaya ho, sa pagdagsa o sa pagdaan ng panahon, ay nakita yung pagpapala kay Abraham at si Lot ay pinagpala din. Ang tawag natin dyan, blessing in association. Ang iyong makakasama ay mayroong impluensya sa iyong buhay. Kaya nga kung ang iyong kasama ay isinumpa ng Diyos, makakasama ka sa sumpa. Kung ang iyong mga kasama naman ay pinagpala ng Diyos, ikaw din ay pagpapalain ng Panginoon.
si Lot ay pinagpala sapagkat siya ay sumama sa pinagpala. Tingnan po ninyo sa Genesis 13. Genesis 13 tayo ngayon. Kanina, chapter 12. Ngayon ay sa chapter 13 na, si Lot. Verse number 5. And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and tents. Ang dami niyan. Nung unang panahon, pag meron kang flocks, yan ay tumutukoy sa mga tupa. Ang dami niyang mga alaga. Flocks and herds, yan ay tumutukoy naman sa mga malalaking, sa mga bakahan. Herds. Pero yan, so maliban sa tupa, meron pa siya ngayong mga bakahan. Malawak ngayon. At sabi niya, and had tents, ang ibig sabihin, hindi lamang yung kanyang bahay ngayon. Kaya yung nung unang panahon, pag meron kang tent para sa iyong pamilya, pero pag marami kang tents, ibig sabihin, ang daming mga nakatira at ang dami mong mga servants. So sila mag-isa na sumama kay Abraham, na walang-wala nung sumama kay Abraham, pero nung maraming mga panahon dahil pinagpala si Abraham, pati siya ay pinagpala. So yumaman din sila kasama ni Abraham. Kaya sa verse number 6 nakalagay, and the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. Pag sinabing substance, yan ay kayamanan. Kaya sa dami ng kanilang mga kayamanan, ay ang hirap na silang magsama. Dahil napakalawak na ang kanilang lupain, napakarami na ng kanilang mga bakahan, pareho sila na pinagpala ng Diyos. Yung blessing in association ay dumoble pa doon sa Kanya. At makita natin, verse number 7, and there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdmen of Lot's cattle, and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. So makikita natin dito na nagkaroon ng problema, nagkaroon ng sigalot dahil lang sa kayamanan. Usually, ganyan talaga kung bakit nagkakasira ang mga magkakamag-anak ay dahil sa kayamanan. Di ba? Yan ang pinagkakasiran, yan pinagpapatayan, yan ang mga pinagkakainggitan. Dito naman ay nagkaroon ng strife. It's just a natural setting. At ngayon dahil may sigalot, may challenge sa Abraham, verse number 8 and verse 9. Sabi niya, and Abraham said unto Lot, let there be no strife. Wala dapat awayan. Ayaw ni Abraham na mayroong nag-aaway, na mayroong nag-iinggitan. Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we are what? Brethren. Ay, magkapatid. Hindi po pwede tayong mag-away. Hindi yan ang disenyo ng Diyos. Tayo ay nagkasama, tayo pinagpala ng Diyos ng pareho. Dapat we can coexist. Now, pero sabi niyan, verse number 9, is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If you take the left hand, then I will go to the right hand. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. Napakabait talaga ni Abraham. No? Siya mas matanda. Pero yan ang tinatawag na mapagparaya. Sabi niya, kung gusto mo doon sa kanan, doon ako sa kaliwa. Kung gusto mo na sa kaliwa, doon ako sa kanan. Mamili ka na lang. Yung iba na mga matatanda ay, hindi, ganito na lang, hati tayo, akin to, sa iyo yan. Ito sa akin, sa iyo yan. Di ba? Hindi hating kapatid. Pero si Abraham, sabi niya, kung anong gusto mo, magustuhan mo doon, doon ka, at dito ako. Kung gusto mo naman doon, di, doon din lang ako. Alaka. Iba talaga ang ugali ng tao na alam niya kung saan nanggaling ang pagpapala. Alam ni Abraham yun na kahit saan siya magpunta dahil tinawag siya ng Diyos, pagpapalain pa rin siya ng Panginoon. Kasi alam niya yun na hindi naman yan nangangahulugan na yung lugar na yun ang dahilan kung bakit siya pinagpala. Hindi, kundi ang Diyos. Sabi niya, kahit saan ako magpunta, pagpapalain ako ng Panginoon. Pero ito siya lahat, anong ginawa niya? Chapter
si Lot, anong ginawa? Chapter 13, verse number 10. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, and it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Si Lot, iba ang kanyang paningin at iba ang kanyang paniniwala. Nakikita niya na since ako'y mayaman na, maganda, kailangan siguro ito ay mga tubig, mahirap magkumuha ng tubig, mas maganda doon. Kasi meron ng ilog. Pag may ilog, hindi na ako gagawa ng well. Practical to, mautak to. Sabi ni Lot, kaya doon na lang, dadalhin ko na lang yung bakahan ko doon. Sitting pretty na ako, hindi na ako gagawa ng well. Kung doon, bundok doon Di ako pa magbubungkal ng lupa para lang Kaya sabi niya, iba talaga tamad, ano? Pag tamad, ayan, kaya yun ang kanyang pinili. Now, akala niya na sa kanyang paghiwalay kay Abraham ay magiging maayos sa kanyang buhay. Nakalimutan niya na ang pinagpala ay si Abraham. Hindi siya kagaya ni Laban. Alam niyo si Laban, ito ay nabuhay after ng buhay ni na Abraham. Si Laban, tingnan niyo sa Genesis chapter 30. Tingnan po sa chapter 30. Verse number 27. Si Laban naman, ito rin ay sa mga angkan ni Abraham. Verse number 27, ito ang sabi ni Laban, ito kay Jacob. Ang sabi niya, and Laban said unto him, I pray thee, if I have found favor in thine eyes, tarry, for I have learned by experience that the Lord hath blessed me for thy sake. Sino naman ito? Si Laban. Yan ay naging kapatid ng nanay ni Jacob. Si Jacob, yan ay lumayas doon sa kanila, umalis sa kanila sapagkat siya ay papatayin. Kaya pumunta siya doon sa lugar ni Laban. At doon sa lugar ni Laban, na-experience ni Laban na pinagpala siya noong magmula nung dumating si Jacob sa lugar na yun. Nung ilang beses na sabi ni Jacob, aalis na po ako. Kasama nung aking may bahay at aking mga anak at yung mga bakahan ko, yung mga tupa na aking naipon dito. Sabi ni Laban, wag muna. Kasi nga, I have learned by experience that the Lord hath blessed me for thy sake. Ayaw nga niya makipaghiwalay. Ito si Lot naman ay iba. Gusto niyang humiwalay kasi pinagpala na siya. Parang pag ako ay nakalaya na dito, hiwalay na ako. Pag may pera na ako, hiwalay na ako. Pag meron na ako napag-aral, hiwalay na ako. Ay, hiwalayan ko talaga yan. Yabang, no? Hindi niya alam na siya'y pinagpala dahil kay Abraham. Kaya ano nangyari? Doon sa kanyang pagkahiwalay, ay nakakaawa ang kanyang kinasadlakan. At pag binasa natin doon sa pinakahuli, ngayon kanina yung unang-una nating binasa na verse, yan ang kinasadlakan ni Lot. Nagpunta siya doon sa Sodom and Gomorrah. Sa umpisa, pinagpala siya materially. In fact, doon sa Sodom and Gomorrah, kung nasaan siya nagstay, doon ay naging isang leader. Siya ay he occupied the gate. Ika nga, pag yan ay nasa gate, ang isang tao nung panahon na yun, ibig sabihin, may posisyon siya sa gobyerno. Kaya kung may posisyon ka sa gobyerno, malawak ang iyong lupain, maganda ang iyong bahay, marami kang pagkain, marami kang mga tupahan, mayaman ka. So sa mga may maikling panahon, siya ay pinagpala materially. Akala niya, yun na yung pagpapala. Pero ang sabi nga ng salita ng Diyos, verse number 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Yan ang problema. Totoo, yumaman siya. Totoo, marami siyang mga kayamanan. Totoo, marami siya. Nakaangat siya doon sa lipunan. Nagkaroon siya ng bahay sa lugar na yun. Pero ang kanyang kinasamahan ay mga masasamang mga tao, mga nilalang. Naggalit ang Diyos sa mga nilalang yan. Mga Sodomites at ang mga tao doon sa Gomorrah.
Ano yung mga Sodomites? Sila po yung mga worldly. Ang Sodomites, kaya yung word na yung tao sa Sodom, kaya sinabing mga Sodomites, yan po ay, yan nanggaling yung mga bakla at mga tomboy. Kaya sinasabi na sodomy. Sodomy is the wrong thing. Yan ay pumapatol sa kapwa nila. Yan ay mga masasama at yan nakarating sa harapan ng Diyos at yan ay talagang kinapuotan ng Panginoon. Galit ang Panginoon yan sa kasalanan yan. They were worldly, they were sinners. They were exceeding, they were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Yun yung nakasama niya. At alam niyo ba na yan, ang kanyang buhay ay itinala din doon sa 2 Peter chapter 2. Tingnan po ninyo ang inyong Bibles. At makikita natin doon ang bagay na yan. 2 Peter, sa New Testament na ho tayo. 2 Peter chapter 2 verse 6, yan ang sabi ng Panginoon. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. So yung napuntahan nila na lugar na Sodom and Gomorrah, oo, nag-prosper siya materially. Maganda yung bahay niya. Marami siyang mga katulong. Marami siyang mga ari-arian. Marami na siyang pera. Siya ay nandoon na sa gobyerno. Talagang sarurok na marahil siya ng financial success. Political success. Meron na siya talagang power in the land. Pero ang sabi ng Panginoon, because they were ungodly, sila ay sinira ng Diyos. Nagpaulan ng Panginoon magmula sa langit ng apoy at sinunog ang Sodom at Gomorrah. It has been thrown. Kaya nga sa isang iglap, yung kanyang mga pinag-ipunan, yung lahat ng kanyang glory doon sa Sodom, lahat ng kanyang kayamanan, ang lahat, yung kanyang bahay, ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga katulong, ang kanyang pamilya, na iwan doon, na nasunog doon sa Sodom and Gomorrah, siya lang at ang kanyang 2 anak ang natira doon sa binasa natin. At ngayon, dati natutulog siya marahil sa magandang kama. Pero yung ating binasa, nandoon na siya ngayon saan? Sa yungib. In the caves. Caves. Ayon sa ating teksto, tingnan nyo, balikan natin. Ang sabi doon sa Genesis chapter 19, tingnan na natin yung ating naging teksto, mga kapatid, para maintindihan natin yung naging buhay ni Lot. Verse 30, sabi niyan, and Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain, and his daughters with him. For he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in a cave, he and his 2 daughters. Isipin ninyo, mga kapatid, yung dati magandang bihis, dati magandang tulugan, dati magandang bahay, dati pinagsisilbihan ng maraming katulong. Dati kakain na lang, nandyan, masasarap na pagkain. Pero ngayon, nagkasya na sila doon sa yungib. Walang magandang higaan. Ano kayang hinigaan? Walang magandang lutuan. Walang magandang kainan. Ano ang dala-dala nila? Wala nga ho siyang nadala kahit isa. Yung kanyang suot na damit, yun lang ang kanyang dala-dala. Kaya nga kung ilang araw na sila doon sa yungib, biro mo kung anong klase at itsura na ngayon ni Lot. Imagine niyo. Walang toothbrush na dala. Walang pang-ahit at panggupit na dala. Walang damit na dala. Kung ano lang yung suot niya. Buti pa tayo nakapagpalit ngayon. Diba? Isang araw na hindi ka magpalit, lalo na sa mainit ngayon, anong amoy mo na? Paulit-ulit ba yung damit mo? Hindi. Kahit hindi maganda ang damit, basta malinis, hindi masarap isuot. Pero noon sa panahon niya, wala na. Yung suot niya noong umalis doon sa Sodom and Gomorrah, yun pa rin yung suot nila. Nasaan ang lutuan? Ay, kumuha na lang sila ng mato. Isipin mo na lang, walang silang dala.
Wala silang dalang katulong, sila-sila na lang. Pero dati, they were being served. Paano nangyari ng isang bagay na napakaganda ang buhay ay pagkatapos ngayon ay isang busabos? Alam niyo ba na ang cave ay para lamang sa mga vagabond, sa mga palaboy? Tingnan niyo sa 1 Samuel chapter 24. 1 Samuel chapter 24. 1 Samuel 24 and verse number 1. Now, 1 Samuel chapter 24 verse 1. Basahin po natin. Ready? Read. And it came to pass when Saul was returned from following the Philistines that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of En-gedi. Ano yung lugar na yan? A cave. Dito naman, nakikita natin yung buhay ni David noong siya'y hinahabol ni King Saul. Dati siya rin ay nakatira sa isang lugar na maayos, pero nung hinahabol na siya para patayin, kinakailangan magpalipat-lipat siya ng lugar. At isang kanyang tinitirhan ay yungib. Ano ibig sabihin nun? Ang yungib ay para lamang sa mga palaboy, walang matirhan. Their lives would always be at stake. Kaya nga, napaka-symbolic yung panahon na ito. Hindi, totoong nangyari yan, but it is a symbolic time of the life of Lot. Na ikaw ay tumira sa isang cave means you are a vagabond. There is no safety for you. Biro mo dati, ikaw ay very safe sa iyong lugar, sa iyong bahay. May wall that the enemies could not come. Mga magnanakaw, mga kalaban mo ay hindi mga basta-basta makakapasok sapagkat merong wall at merong pintuan at meron pang bintana at may mga rehas. Hindi ka basta-basta mapapasok. Pero ngayon ay nandoon siya sa yungib na anytime, at any moment in the day or even in the night, that the beasts of the field may come. Wala siyang protection. Ano pa yan? Caves are meant for burial. Tingnan nyo sa Genesis 23, verse 19. Sabi niyan, and after this, Abraham buried Sarah, his wife, in the cave of the field of Machpelah before Mamre. The same is Hebron in the land of Canaan. So ang cave, yan po ay para gagawin lamang na libingan. So hindi talaga ang mga caves is not really for living people. It's for the dead and for the vagabond. Kaya ito ngayong buhay na ito ni Lot is so picturesque of a worldly Christian that though you can become materially blessed or become wealthy at a time, but God is not going to let that happen. It will always have an end. Alam niyo yung tinatamasa na yaman ng isang worldly, yung tinatamasa na kapangyarihan ng isang worldly Christian, hindi ho yan magtatagal. May katapusan at may katapusan yan sa harapan ng Diyos. Sapagkat kailanman ang worldly never gives a sweet odor smell to the Lord, but it will always give wrath and will always earn the wrath of God. Kaya kapag ikaw ay worldly, kapag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan at ikaw ay Kristiyano, akala mo dahil mayaman ka o dahil may kinakain ka o dahil may bahay ka, may trabaho ang mga magulang mo, nagiging successful ka naman, may pinag-aralan ka, may katapusan lahat yan. Hello? May katapusan yan. Ay, tingnan nyo ha, ang Amerika, na dati yan ay takbuhan
ng mga tao naghahanap ng greener pasture. Pero dahil sila ay nabubuhay sa kasalanan sa Amerika, maging yung mga American preachers at kahit mga tao doon sa Amerika, tanungin niyo sa kanila anong klaseng buhay meron sila. They've got to have double or triple works para lamang masustina ang kanilang mga pangangailangan. Akala ng iba, akala natin dito pag nag-earn na ng dolyar ay okay na. Wala akong katotohanan yan. Dati-dati talagang greener pasture, in search for greener pasture. Pero dahil sila'y humiwalay sa Diyos, may katapusan ang lahat ng mga bagay na yan. Kaya hindi yung financial stability, ay panananganan mo, may pera naman ako sa bangko, doubtful, sabi ng Panginoon. Ngayong gabi, kukuhanin ko ang iyong kaluluwa at mangyayari sa lahat ng mga inipon mo. You fool. Kaya hindi dapat yan ilagay sa ating puso at isipan. If you, that cave, hindi yan magiging sayo din yung cave na yan if you are not going to take warning from the Word of God. Natatandaan ninyo, maging sa resurrection, ang sabi ng angel, why seek ye the living among the dead? Sapagkat noon ay bumangon na sa patay ang Panginoon. Ito namang mga disciples, pumunta pa sa libingan. Doon sa iyong ibig. Sabi ng mga anghel, ba't kayo naghahanap ng buhay doon sa libingan? Dito sa iyong ibig. You do not look for the living from those that are in the tomb. Hindi yan ang lugar ng Kristiyano. Hindi yan ang lugar ng isang buhay na sa Panginoon. May bagong buhay. Amen? Kaya nga napaka-picturist, napaka-symbolic yung panahon na ito ng buhay ni Lot. Kaya may kita natin na si Lot pictures the worldly Christian. Ang worldly Christian, ganito yun mayaman siya, pero wala siyang panahon sa Panginoon. Tingnan natin, balikan natin, 2 Peter chapter 2. Verse 6 and 8 or 7. And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. Verse 8. For the righteous men dwelling among them in seeing and hearing vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Ito yung kalalagayan ng worldly na Kristiyano. His soul is vexed. Ang kanyang buhay ay punong-puno ng kapighatian, ng kapaguran. Vexed. Kahirapan yung kanyang kaluluwa. Yung sa kanya, hirap ang magsimba. Hello? Yan yung worldly na Christian. Sa kanya, ay napipilitan lang talaga siya napunta na simbahan. Pilit na pilit. Yun ang worldly. Are you worldly? Nahirap na hirap. Hirap na hirap kumanta para sa Panginoon. Hirap na hirap magbasa ng salita ng Diyos. Ito pala tandaan ng worldly. Hindi ba ang worldly, hirap din siya makinig ng salita ng Diyos. Talagang sa kanya ay kabigatan ang pakikinig ng salita ng Diyos. His soul is vexed, ibig sabihin. Kasi tingnan nyo, ang pangangaral ng salita ng Diyos, yan ay para sa kaluluwa. Para sa spirito. Pero kung ito'y kabigatan sa'yo, ay talagang worldly ka, may sakit. Parang kapag may sakit ka, di ba, hirap na hirap kang kumain? Ang sabi nga, mapait po ang pakilasa ko. Kaya hirap na hirap kang kumain. Ganon din ang vexed soul. Yung nahihirapan na kaluluwa, nahihirapan siyang makinig ng salita ng Diyos. Sa kanya, kapaguran, sayang ang panahon niya kapag siya'y nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, pinapaltan niya ang pakikinig ng salita ng Diyos sa ibang mga bagay. Kaya makikita mo, ang hawak niya cellphone, nagte-text kahit sa
sa preaching. Kaya tingnan, nakalagay dyan, oh, switch off your cellphone. Pero tingnan mo, pag nagano na yung cellphone, talagang andoon, nakikinig siya ng salita ng Diyos. Pero, mas saan siya aktibo? Sa cellphone. Hello? Kaya kabigatan, sabi niya, sayang ang oras ko. Biro mo, sinasabi niya na sayang ang pakikinig niya ng salita ng Diyos. Sayang ang oras niya na umupo at makinig ng salita ng Diyos. Kailan naging sayang ang pakikinig ng salita ng Diyos? Kailan naging sayang ng iyong kaluluwa ay pakakainin mo ng salita ng Diyos? Kailan naging sayang na ang iyong puso at isipan ay punuin mo ng thoughts of the Word of God? Kailan naging sayang yun? Hindi magiging sayang yun. Kaya mo nasasabing sayang sapagkat you are vexed with the world. Your soul is vexed. And you are worldly. Aminin mo yan, you're worldly. And I tell you the truth because I love you in the Lord. Kailan naging sayang ang oras na magbasa ng salita ng Diyos na wala kang panahon na magbasa ng salita ng Diyos, pero may panahon ka para magtrabaho? Sasabihin mo, I don't have time to read my Bible in the morning. Kailan naging sayang yun kung hindi ka vexed with the conversation of the world? Kailan naging sayang yung panahon mo na ikay nakipag-usap sa Diyos? Kailan naging sayang yun? Wala akong panahon. Wala akong oras. Ang daming ginagawa. Hello? Kung hindi ka ba naman nahihirapan? You are vexed. Your soul is vexed. Biro mo pati prayer life, wala kang panahon. Samantalang yun yung panahon na ikay makikipag-usap sa Diyos at mararanasan mo ang presensya ng Panginoon. Kailan naging sayang yun? Kailan naging mas importante ang lahat ng bagay yung panahon mo sa Panginoon? Kung hindi ka ba naman worldly? May panahon ka sa lahat ng bagay. Binibigyan mo ang oras ng trabaho mo, 8 to 5, may overtime pa. Pero paano naman yung time mo sa Diyos? Kung hindi ka ba naman vexed with the conversation of the world? Kailan naging sayang ang oras na kayo mag-soul winning? Kailan naging sayang yun? Kailan naging kalugihan na ikay mag-akay ng kaluluwa, makausap mong isang kaluluwa? Kahapon nga, naaawa talaga ko sa isang kaluluwang nakausap ko. Sabi niya, Brad, pasensya ka na, kaya lang, alam ko naniniwala ako sa Diyos. Kaya lang nung wala na talagang sumasakay sa aking jeep, sabi ko, bakit, ano kaya pag tumawag na lang ako kay Lucifer? At siya na lang magbigay ng mga sasakay. Pero alam ko masama yun. Biro mo itong isang kaluluwa na nangangailangan ng salita ng Diyos. Yawang-awa nga ako eh. Na kahit nan paliwanagan mo, he is vexed with the conversation of the world. Nang hirap niyang maniwala patungkol sa salita ng Panginoon. Marami siyang mga alam. Pero walang bahagi, walang katotohanan sa kanyang buhay. Kailan naging sayang yun? Na nakipag-usap ka sa isang kaluluwa? Kailan naging sayang na ikaw ay magbigay para sa gawain ng Diyos? Sayang naman ito kung ibibigay ko pa. Pero pambibili mo lang ng Coke. Pero pambibili mo lang ng boy bawang na siyang sisira naman sa iyong sarili. Alam mo, may sakit ka, yun pa rin ang bibilihin mo. Kakainin mo pa rin. Eh kung binigay mo na sa Panginoon, di ayos pa. Kailan naging sayang yun, kapatid? Nasasayangan ka lang because you are a worldly Christian. Your soul is vexed with the conversation of the world. Ito ho yun ang kanyang buhay.
Kaya hirap siya na gawin ang mga bagay para sa Panginoon, na para bagang ang salita ng Diyos ay kabigatan sa kanya. Because he is worldly. Hirap na pumunta ng simbahan kasi gabi. Kasi ang haba ng oras. May mga gagawin pa ako. Bakit ka nahihirapan? Because you're vexed with the conversation of the world. Hirap magbigay ng extra time, pero maraming time para sa sanlibutan. Maraming time para sa sarili. Urasan mo nga ang panahon mo. Urasan mo ilang oras kang kumakain. Ilang oras kang naliligo. Ilang oras sa lahat ng mga bagay. Pero ilang oras naman ang panahon mo para sa Panginoon. Yan si Lot. At yan din yung mga Kristiyano sa ating panahon. Kaya marami sa ating mga Kristiyano, marahil you will be blessed today, materially. Pero sabihin ko sa iyo, may katapusan lahat yan. Marahil lahat ng mga bagay meron ka, pero may katapusan yan. Huwag kang gumaya kay lahat. Pero tingnan ba ninyo? Sa Proverbs chapter 10, verse number 4. Proverbs 10, verse number 4. He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Gusto makita ninyo yung isang phrase, he becometh poor. Isipin natin may becometh poor. Magiging mahirap. Ibig sabihin kung magiging mahirap, mayaman dati. Nakuha ba? Hindi ka magiging mahirap kung hindi ka mahirap na. Ibig sabihin, mayaman ka dati. Kaya yung mayaman dati, he becometh poor. Ito yung nangyayari sa maraming mga Kristiyano. Now, I'd like us to be spiritual. Ang isang anak ng Diyos ay tagapagmana kagaya ni Kristo. Amen? Romans chapter 8. Tingnan po ninyo ang Bible nyo. Romans chapter 8. Romans chapter 8. In verse number 17. Romans chapter 8 in verse number 17. Tingnan po niyo ang salita ng Diyos. And if children, are you a child of God? Kung ikaw ay anak ng Diyos, if ye children, sabi ng Panginoon, then what? Heirs. Tagapagmana. Heirs of what? God. Tagapagmana ng Diyos. And what? Joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may also be glorified with Him. So, tagapagmana. At kapwa tagapagmana ng ating Panginoon. Pag tagapagmana, ibig sabihin, mayaman. Heredera. Heredero. Amen? Hello? Ibig sabihin, tayo po ay, kaya nga ang Panginoon, anong sabi ng Panginoong Kristo? I have become poor that you might become rich. So ang Panginoong Kristo nung tayo'y naligtas, ay binigyan tayo ng yaman. Eternal riches in heaven. Nakikita mo ba yung yaman mo? Alam lang kasi ng worldly na kayamanan, piso, milyones, yun lang, gold, yun lang ang alam niyang kayamanan. Worldly talaga. Anong kayamanan ng isang Kristiyano? Anong kayamanan natin, mga kapatid? Anong kayamanan mo? Alam mo ba ang iyong kayamanan? Ikaw ba ay mayaman? Parang pilit. Ikaw ba ay mayaman? O anong kayamanan mo? Nasaan ang kayamanan mo? Pakita mo sa akin ang kayamanan mo.
Don't you know that the Word of God is a treasure? Hindi mo alam yun, na kayamanan ang salita ng Diyos. Marami hindi nila, yaman pala yun. Oo, kasi worldly ka, hindi mo alam. Bakit na naging kayamanan ang salita ng Diyos? Ito ay kayamanan sapagkat sabi ng Panginoon yan ay settled in heaven. Ito ay hindi nawawala. Kaya nga, ito ang nagpapasaya sa buhay ng Kristiyano, ang salita ng Diyos. Pag ikaw ay worldly, hindi ka naman masaya sa salita ng Diyos eh. Saan ka masaya? Sa cellphone. Saan ka masaya? Sa television. Saan ka masaya? Sa bagong sapatos. Saan ka masaya? Sa pera. Di ba? Kaya nagnanakaw pa yung iba. Pag wala siyang pera, hindi na siya masaya. Kaya magnanakaw na lang. Tama? Saan ka masaya? Sa pagkaing pisikal. Yun ang kayamanan mo eh. Kaya masaya ka lang sa mga bagay na yun. Ano kasiyahan mo? Ang kayamanan, yung nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Sa isang Kristiyano, ang kayamanan niya ay salita ng Diyos. Talaga, yung iba hindi makangiti. Kasi iba ang yaman nila. Ang yaman mo, pang-worldly. Hello? Ang yaman mo pang-worldly. Ano pang kayamanan natin sa langit? Sabi ng Panginoon, lay up treasures in heaven. Ano inilay up mo, treasure mo? Ano ba treasure dun sa langit? Mic test. Ano treasure mo sa langit? Di ba, ano sabi ng Panginoon? What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? So, anong kayamanan? Kaluluwa. Yung mga kaluluwa na nadadala mo sa Panginoon, yun ay kayamanan. At sabi ng Diyos, kapag nakikita siya ng kaluluwa na naliligtas, hindi ba natutuwa ang buong sanlibut, ang buong sangkalangitan? Sa isang kaluluwa. Ano may pagpapalit mo sa kaluluwa? Sabi niya, makamtan mo man lahat ng kayamanan sa mundo. Ano may pagpapalit mo sa isang kaluluwa? Kaya nga ang kaluluwa, yan ay kayamanan. Kaya hindi ko alam kung bakit sabihin mo, kalugihan ng ikay mag-soul winning. Kalugihan na ikaw mag-lead ng Bible study. Kalugihan sa iyo na ikaw ay kumuha ng iyong Bible at kumuha ng isang tao at bibahaginan mo ng salita ng Diyos. Kalugihan yun. Kalugihan sa mga worldly. Kaya saan ang iyong pinaatupag? Kasi nga, iba yung kayamanan mo. And sooner or later, sabi ng Panginoon, He becometh poor that dealeth with a slack hand. Mayaman ang isang Kristiyano. Ang yaman natin ay hindi nakalagay dyan sa necktie. Ang yaman natin ay hindi dyan sa barong. Ang yaman natin ay hindi dyan sa bahay. Ang yaman natin ay hindi sa mga bagay na mga material. Ang yaman natin ay ang salita ng Diyos. Ang yaman natin ay yung mga kaluluwa. Yan ang kayamanan. Anong kayamanan mo? Kaya sinasabi ng Panginoon, lay up treasures in heaven. Ang yaman mo ay ang Diyos. Hello? Whom have I in heaven but thee? Ikaw ba'y, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka mabubuhay na wala ang Diyos. Hindi ka mabubuhay ng masaya na walang Diyos. Bakit ba gusto mong pumunta sa langit? Kasi ayoko sa impyerno. Mahirap ho doon. Yun ang dahilan mo. Mababaw na dahilan yun. Alam mo kung bakit ang isang Kristiyano ay matutuwa na pumunta sa langit? Sapagkat naroon ang Diyos. Kaya nga, tanungin mo nga sarili mo, ikaw ba'y nabubuhay talaga na may Diyos? O isa kang nakaupo saan sa simbahan ng Kristiyano?
pero atheist. Oh, marami naman yung atheist eh. Wala naman talagang Diyos sa kanyang buhay. Ang Diyos niya, yung kanyang pag-aaral. Kaya nga kahit nasa simbahan yan, ang kanyang daladala, yung notebook niya, yun lang. Buksan niyo ang inyong Bible. Pag sinabi ng preacher, hindi yung Bible ang bubuksan niya, yung kanyang librong iba, yung kanyang notebook. Kawawa naman yun, ano? Buksan ninyo ang Diyos at tayo umawit ng makalangit na awitin. Hindi yan kakanta. Yan kakanta para sa Diyos. Ang kanyang naaalala yung, ano yun? Yung mga paganyan. Yung palang paganyan-ganyan, nakita ko sa paganyan-ganyan at saka mga paganyan-ganyan. Nakita ko sa YouTube kung ano yung ganyan. Pagkatapos maraming Kristiyano, pag nagpapakuha, paganyan-ganyan din. Sabi ko, yun pala yun. Kasi paganyan-ganyan pa. Ano nga ba yun? Hindi waki yun. May kanta pala ng Koreano yun eh. Kukuyoki, ano ba yan? Kuyekiyo, ano? Ha? Kiyo. Sige nga, gawin mo yun. Oo. Paganyan-ganyan. Yun pala yun. Sabi ko, tapos Christian, choir member na ganun pa. Ay talagang didisiplinahin ko yung mga choir member na gano'n, yung lahat ng mga picture nyo na may ganyan. Itago nyo lang, tanggalin nyo doon sa Facebook, pag kay choir member. At talagang didisiplinahin kita. Ay napaka-worldly mo. Ay kaya pala ang kanta mo ay worldly din. O ganun ganon. Sabi ko, ano yun? Yun pala yun. Tanggalin nyo yan sa inyong mga Facebook. Ayan ay mga karumaldumal sa harapan ng Diyos. May kanta pala yun. Ano, tama? May kanta yun? Oh, sikat na sikat yun eh. Buti na lang na tumitingin din ako sa YouTube. Titingin na talaga ako para alam ko kung ano yung mga ginagawa nyo. Gagawin ko din. Ay, hindi. Pero kayo mga choir member, pag yun mga ginagaya-gaya ninyo, ay yung nga, ganggam, di ba? Ganggam ba yun, Victor? Ganggang, ano yan? Oh, sige, alam nyo rin yun. Oh, doon aktibo, pero hindi aktibo kumanta. Hindi aktibo sa pagbabasa ng Bible. Hindi aktibo sa prayer. Hindi aktibo sa soul winning, pero aktibo sa lahat ng mga worldliness. Updated siya sa lahat ng mga bagay nangyayari sa buong sanlibutan. Hindi siya aktibo sa nangyayari sa simbahan. Meron ba tayo palang ganon? Meron palang basics? Hindi ko alam yun. Ay, meron pala tayong NBYC. Kailan nga ba yun? Nakikita niyo yung mga Kristiyanong worldly, pero alam na alam lahat ng mga bago sa sanlibutan. Hello there. Ay kaya, mamumulubi ka. Kaya pagdating mo doon sa simbahan, pulubing-pulubi, palaboy. Ano yung mga palaboy? Alam. Buksan po ninyo ang inyong Bible. Saan ba yun? Ang hirap-hirap naman. Dami-dami kasi niyan eh. Di ba? Ikaw na, buksan mo na. Tamad. Di pag-aralan mo. Amen? Hello? Ang daming mga palaboy. Ang daming mga mahihirap sa mga bagay na espiritual. Pero ang yayaman sa mga material. Yan yun sa Amos chapter 6, verse number 1. Amos chapter 6, verse 1. Ang nakalagay po sa Amos. Tingnan nyo, hirap na hirap din kuhanin yan. Ay, meron palang Amos. Akala ko Amos lang. Ay, kasi nasan ba kayamanan mo? Ito kayamanan natin. Salita ng Diyos.
Amos chapter 6 verse 1. Ano sabi? Woe to them that are at ease in Zion and trust in the mountains of Samaria, which are named chief of the nations to whom the house of Israel came. Ano ito? Those that are ease. Yung walang mga ginagawa. Nasa Zion yun, yung mga pakuya-kuyakoy. Kung walang mga ginagawa sa simbahan. Yan, ang sabi ng Panginoon, kaawa-awa. Kaya kapag kayo nasa simbahan, tiyakin mo kabahagi ka. Amen? Kaya may CBB, si LB, saan dyan ako? Sumali ka diyan. Bakit sa iba, pasali naman. Pag may naglalaro, pasali naman. Pag na-OP ka, nagagalit ka. So, ayaw akong isali. Di ba yung mga bata, nambabato pa pag hindi isinali? Pasali, ayaw isali. Ayaw ko na rin. Babatuhin sila. O, kasi gusto sumali. Pag ikay Kristiyano, sumali ka sa gawain ng Diyos. Amen? Huwag lang pakuya-kuya-kuy. Ano kung minsan tayo ay talagang wala ng mga kayamanan, hindi tayo pinagpapala talaga ng Diyos. Dahil iba ang ating yaman sa mundo. Worldly pa rin. Hindi tayong gumaya kay Lot. Amen? Kaya ngayong gabi, sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, and I'm closing. 1 John chapter 2 verse 15. Sabay-sabay po nating babasahin. Verse 15. Anong sabi na salita ng Diyos? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, dapat ang pag-ibig mo ay para sa Panginoon, hindi para sa sanlibutan. Let's love the Lord. Amen? Ay lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang mga salita na amin pong binigyan ng pansin. Patawad po kung maraming beses sa aming buhay ipinakita namin sa inyo na mas mahalaga ang mga bagay na nabubulok, ang mga bagay dito sa sanlibutan. Patawad po kung minsan o kalimitan sa amin pong buhay. Mas gusto namin ang mga bagay na walang eternal values. Ito po ang nangyari kay Lot, kaya siya naghirap sapagkat mas pinahalagahan niya ang mga bagay na nabubulok, nasisira, nawawala. Na nabulag siya, Panginoon, ng kayamanan ng mga bagay sa mundo. Ngayong gabi, tulungan niyo po kami, Panginoon. Makita namin bilang inyong mga anak ang tunay na yaman, ang tunay na dapat naming pakakaabalahan. Kundi ikaw, ang inyong salita, ang mga kaluluwa, mga bagay, Panginoong Diyos, na espiritual. Pagpalain mo po ang bawat isa naririto ngayon. Maunawa namin na ang magmahal sa mundo, ang inyong pag-ibig ay wala po sa amin. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Forgive us from our sins. For this we pray and ask in Jesus' name. Amen. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya, ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon? At tayo ay humingi sa Kanya ng kapatawaran sa mga bagay na mas pinahalagahan natin ang mga bagay dito sa mundo kaysa sa mga kayamanan sa sangkalangitan.